nila ang legendary blacksmith. Sumagot naman ang kalbo kung ano ang legendary blacksmith. Nagpaliwanag naman ang lalaki, ang blacksmith na nagbebenta ng mga walang katulad na natatangi at legendary na items na ginawa niya. Siya ay totoong money grubber, tulad ng alam mo kung gusto mo gumawa ng magandang item kailangan mo rin ng magandang ingredients para dito. Upang makuha iyon kailangan mong mag-deal sa isang mahusay na ranker, pero walang alam tungkol sa dealer na iyon. Ang Sedeca Guild ang nakakaalam kung nasaan siya, kaso nga lang ito ay nabuwag din. Tinanong naman ang kalbo, sinasabi mo ba sa akin na ang blacksmith ay posibleng sufficient? Sumagot naman ito na hindi sigurado, hindi naman makapaniwala ang kalbo sa mga naririnig nito. Sa isang lugar may mga guild na kumikalaban sa mga monster. May isang lalaki na nagmamadali na puntahan ang mga kasama nito at sinasabi nito na iniwan siya sa likod para makapaghunt sila. Tumalon nito at tinignan ang mga monster sa paligid. Napansin niya lahat ng lugar at ang mga monster ay maganda ang mga ingredients nila. Nilabas niya na ang sword at pinagpapaslang niya ang mga monster na dinadaanan niya. Siya daw ang pinakamahusay na swordsman, gumamit ito ng isang magic sa isang dragon, at sinasabi nito na siya daw ang pinakamahusay na wizard, may sumuntok sa kanyang tagiliran at minura siya. Napasigaw ito at napasok na lang ito ng dugo. Nakapunta siya sa isang maraming sword at pumipili ito kung ano ang kukunin niya. Ang totoo, ako ay isang blacksmith lang na may personal na kwento. Lahat ng mga makikitang sword ay gawa niya. May napili na ito. Ito ay pang-apat na failure na nagawa niya. May pasugad sa kanya at sinasabi nito kayo mismo ang pumunta sa akin. Kaya dapat ko sila i-welcome. Ito na ang oras para masubukan ang item na ito. Nawasak ang mga monster sa isang atake, sa Cork Island's Dungeon 4th floor. Ikalabing-anim na sa pangkalahatang unified rank ang Pick Sword. 8 sa mga nangungunang manlalaro at 200 elite members ng Silver Knights Guild, 5 minuto na lang ang natitira, batid sa isip ni Pick Swords. Sa dami ng miyembro na ito, maaari natin matalo ang Fortress, pero stressful pa rin ito, ang Cork Island Dungeon 4th floor. Ang boss monster ay lumalabas lang kada 2 linggo, na si Helgao. Hindi kami naging matagumpay sa last 5 expeditions upang matalo ang monster na ito. Dahil dyan, ginawa namin ang last month ay pinalakas ang aming mga items ng mga pera at ginamit ang lahat ng oras namin para mag-level up. Kahit malalakas na tayo, hindi pa rin ako lubos na kampante. Pinaghahanda na ang lahat dahil 3 minuto na lang at lalabas na ang boss. Napasigaw ang isang kasama nila. May pumasok at napatingin naman si Pick Swords at mga ka-guilds nito. Isang tao na nakahod. Napatinong ito kung sino ang tao na yan. Mukha pathetic ang tao na yan. Napatingin naman si Pick Swords batid nito na wala siya gamit kundi ang suot lang nito na cloaks. Nasira niya ang mga depensa ng mga tropa, isang highly trained assassins ba siya? Hindi, ang isang assassin ay hindi ibubunyag ang kanilang presensya ng ganito. Tinignan ni Pick Swords ang kanyang info, nalaman niya na Greed ang kanyang pangalang. Dahil wala kaming mahanap na impormasyon sa kanya, hindi siya dapat maging ranker. Sa tingin ba nila, ang katulad niya ay pwede lang makapasok sa lugar na ito? Ginugulo kami ng mga scout ngayon. Pathetic, ito ay isang lugar na kontrol ng Silver Knights Guild. Hindi ko alam kung paano mo naabot ang point na ito. Pero may mahalagang laban kami ngayon. Kung ayaw mo mamatay, bumalik ka na. Nagtataka naman si Greed, kung bakit nawala ang stealth niya. Na-detect ba ni Helgao ang pagdating ko dito? Inalis na ni Greed ang cloak niya dahil hindi na niya ito kailangan. Nagulat ang mga abnoy sa suot ni Greed. Hindi sila makapaniwala sa suot na armor ni Greed. Marami silang katanungan. Anong meron sa armor na yan? Nakakamangha ang unique grade na yan. Anong meron sa buntot na yan? Pinapaalis na ni Pick Swords si Greed. Ito na ang oras para sa pagkakataon na ito. Hindi na natapos ang sinasabi ni Pick Swords, lumabas na ang boss na si Helgao. Malahiganti at puno ng mga apoy ang buong katawan ng boss at may hawak itong sandata. Lumitaw na ang Helgao, ang may-ari ng Hellfire. Helgao roar. Lumabas ang mga notification na mababawasan ka ng resistant na 50%. Ito ang mga epekto ng kanyang sigaw. Gumamit si Helgao ng fire pillar para palibutan ng apoy ang lugar. Kaati ng troops ay namatay sa ginawa ni Helgao. Sinasabi ni Pick Swords, na isang swing lang at kalahati ng ating mga miyembro ay namatay. Batid ni Pick Swords na tinaas niya na ng 86% ang fire resistance niya pero kulang pa din. Fail na naman tayo. Naglakad na si Greed, at nagtaka si Pick Swords. Bakit hindi siya naapektuhan ng mga flames? Ang mga guild members ko ay nakalahati dahil sa flames na yan. Pero ayos naman ang mga ginagawa niya. Naglabas ito ng pickaxe,
At nagtaka si Pixords at hindi pa makapaniwala at napatawag na lang sa Diyos, Diyos ko magmimina lang siya sa lugar na ito. Sa harap pa ni Hilgao, napamura na lang si Greed sa sobrang init at nagrereklamo ito bakit mahirap ang mga trabaho nitong mga araw. Ano nga raw ang makikita niya mineral dito at biglang pa raw lumabas ang boss, sa ganitong kalagayan, baka kailangan niya raw bisitahin ang isang Dragon Slayer kasama ang kanyang pickaxe. Sa likod naman ito inaatake siya ng boss, hindi naman ito iniinda ni Greed ang mga pag-atake sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Pixords sa mga nasasaksihan nito wala raw makakasurvive sa mga ganitong pagkakataon. Pero ayos lang talaga siya, tinawag ni Greed si Pixords meron ba raw siya magagawa sa monster na ito, mainit na nga raw, pero pinapainit pa raw ng bagay na ito, tinatanong naman ni Pixords kung kamusta naman siya dyan, nakita naman ito na nakatayo lang siya. Sumagot naman si Greed, mabuti naman siya at wala naman kamangha-mangha sa bagay na ito, nakatayo lang si Greed habang inaatake siya ng boss. Hindi naman makapaniwala ang Abnoy, dahil ba sa item effect. Naghanda ako ng ilang month para dito, nahahalikan ko na ang puwet nyo kada hakbang nyo sa daan, bakit raw ba hinahabol siya at bakit hinuhuli siya, at biglang inatake siya at tinamaan sa likod, mamamatay raw ba siya dito, sinasabi ni Asher, ang tanga mo, inabuso mo ang tiwala namin. Kahit sa kontrata na nakuha mo, binulag mo ang sarili mo sa kasamahan at makasarili para kumita, I'll be honest, hindi ko inaasahan na sosoluhin mo ang misyon na ito. Greed, batid ni Greed na malas siya sa buwan na ito, hindi mo ba ako bibigyan ng rewards sa ginawang kong trabaho? Sumagot naman si Asher na siyempre bibigyan kita ng rewards, sino ba ang magbabaliwala ng magandang pakikitungo ko sa'yo? Mamatay ka, itong huling buwan marami ako paghihirap na dinaanan sa aking mission, dito lang ba matatapos ito? Kilala sa pinakamahusay na virtual reality na laro sa buong mundo ang Satisfy, may mahigit 2 bilyon na natatanging manlalaro sa buong mundo, isang fantasy world, at malawak na nilalaman, ito ay itinuturing na ibang mundo. Sa mundo na ito, maraming lupa pa rin ang hindi na-explored, na higit pa sa mga na-explore na lupa, yung lugar na yan isa sa kanila, Northern End Cave. Ang pinakamalilim na lugar sa buong kuweba, isang lokasyon na lahat ng uri ng mga gear at mga items, nakaayos ng mabuti, hanggang sa dumating ang isang user at matuklasan ang yaman nito. Masayang-masaya si Greed na nahanap niya ang lugar na ito. Si Greed ay level 73 class warrior, S-ranked quest item ni Earl Asher. Isang legendary craftsman rare book, ang haba ng paglalakbay na ito, kahit mga ibang players sa suko sa paglalaro na ito, sa sobrang tagal, stupid S-ranked quest, muntik pa naman ako mag-quit sa kaligitnaan, magkano ang gastos ko sa mga potion at equipment na mag-isa, kung hindi ako mababayaran ng maayos para dito hindi ko kailanman isasama ang sarili ko kay Asher, kailanman, so nakuha ko ang quest item. Hindi kilalang katayuan. Ang susi ay ang Paul Alien kailangan upang appraisal ang item na ito. The Eye of Paul Alien. Hindi ko makukumpleto ito pag wala ang Paul Alien, pero ang mahal ng item, nagkakahalaga ito ng 500,000 won, nagdadabog at napapamura na lang si Greed, magkano pa raw ba ang kailangan niya gastosan sa Abnoy na game na ito? Bakit lagi raw siya napupunta sa ganito, bukod sa mga sitwasyon na ito? Sobrang maraming loan na raw ang nagastos niya para sa laro na ito, nakaisip na naman ito ng kalukuhan, meron pa daw susunod na buwan, gumamit na siya ng appraisal at biglang lumiwanag ang libro. Nakakuha raw siya ng legendary item, ito ay ang Pagma Rare Book. May lumabas na notification na ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sikreto ng Pagma Legendary Blacksmith. Kung gagamitin, ikaw ay magiging Pagma's Descendant, rating, Legendary. Tataas ang reputasyon ng 500 sa buong kontinente. Sa sobrang tuwa hindi na ito nakapagsalita, at nung na-realize niya na legendary class pala ito biglang tinakpan ang kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay. Sa tingin ko kukuha ako ng legendary class, makakuha ako na malakas na class na available, gumising ka na, dito ka na para umalis sa S-rank. Hindi maganda na iwan ang quest, mas maganda na ibenta ko na lang ito para kumita ako ng malaki. Isang legendary class, madali akong makakakuha ng 100 milyon dito. Dahil sa mga student loan ko at sa gastos ko sa laro, kinailangan ko magtrabaho sa manual labor. Sa laro lang ako nagtitiwala, pero simula nang binuhos ko ang oras ko at na-invest ko sa laro na ito, kahit mga kaibigan ko iniwan ako pagkatapos, kahit ang pamilya ko tinatawag ako salot sa lipunan, pero tapos na ang lahat ngayon, sa wakas ay makakapag-palem na ako sa loser lifestyle ko.
Nanay, tatay, sister, ginawa ko lahat. Ang iyong abnoy na anak ay sa wakas ay nakakuha ng truck na ginto. Bilisan na nating. Ibebenta ko na ito. Magla-log out na sana ito kaso hindi ito makapag-log out. May lumabas na notification na ang quest ni Earl Asher's Secret Request S ay nagbago dahil sa galit ni Earl Ashers. Sinasabi ni Asher, isa kang bastard na bulag ka na sa kasakiman mo. May lumabas ulit na notification ang galit ni Earl Asher. Si Earl Asher, na napansin ang iyong makasarili na kasakiman sa pagnanakaw ng quest item, ay nabulag sa galit. Magtatangka siya na patayin ka para makuha ang item. Nabigla naman si Greed sa notification. Sinasabi ni Asher, nagdesisyon ka na magtraidor sa kabila ng ating kontrata. Sumagot naman si Greed, alam mo ba ang hirap kunin ta? Para maligtas ang pagkatao ko, hindi mo ginawa ang jackcrap. Hindi naman ito pinansin ni Asher at sinabi pa nito na gumagawa lang siya ng mga dahilan. Pinag-utos ni Asher na hulihin na si Greed. Ilang buwan ako nagpalipin para makuha ito, hindi ako mamamatay ng ganito. Kahit anong mangyari tatapusin ko ang quest na ito. Isa akong level 73, meron din ako mga skill. Uunahan muna kita gumamit si Greed ng Stun Guardian's Shield. Nagulat ito na hindi gumana ang kanyang stun. Niloloko mo ba ako? Nablock ko pero nakalahati pa rin ang health ko. Alam kong level 300 NPC na si Asher pero hindi ko alam na ganyan na pala ang lakas ng mga lalaking ito. Ang quest na ito ay hindi ginawa para magsimula ulit. Lahat ay pwede manyari, bakit sa kamatayan pa? Alam ko naman, mangyayari ito, ang swerte ko. Magsisimula ulit ako. Habang tumetakas tinignan niya ang libro. Sandali lang, kung mamamatay ba ako dito, anong mangyayari sa libro? Mawawala na rin ba ito? Hindi ko matatapos ang quest na ito. At hindi ako mananalo. Hindi na ako makakakuha ng anumang ginto para sa item na ito sa point na ito. Kung mawawala rin ang item na ito sa inventaryo ko, isang bagay na lang ang dapat kong gawin. Sumisigaw si Asher at sinasabi nito na sinusubukan nito buksan ang libro. Pigilan niyo siya. Sumagot naman si Greed na huli ka na, bastard. Dapat maging mas maingat ka. Tanga, lumabas ang notification. Magsisimula na ang pagbabago. Na-reset na ang lahat ng skills at stats. Sino ang may alam na marami ako tinaya sa quest na ito pagkatapos maging legendary class? Lumabas ang notification na ikaw ay naging Pagmas Descendant. Ako ay magiging labor class, labor din ako sa laro na ito. Gayunpaman, medyo malakas ang pakiramdam ko. Ito ang mga epekto ng class ko. Still, I feel pretty powerful. Siguro dahil ito sa class effects. Nakikita ko na nahihirapan si Asher, masaya ko. Ito ay dapat na isang bagay na may mataas na halaga. Kung gayon, magsimula ulit para matapos na ang mga kalokohan na ito. At tapusin ang quest na ito. Lumabas ang notification na nagsasabi na natapos na ang pagbabago. Nakuha mo na ang title na Legend, level 1 ka na, at biglang namatay si Greed. Ang realidad nito ay ayon sa ulat ng Operations Team. Ang pagbabago ng klase 5 minuto na ang nakakaraan. Sinasabi ng President na naiintindihan niya agad. Sumagot naman ang kausap nito, opo, sir. Ihahanda ko agad ang briefing report. Sa isip nito, may nagpalit ng class at mukhang masaya ito. May lumabas na notification na bumaba ka ng 2 level at level -1 ka na. Ang quest mo ay failure, hindi ka pwede pumasok sa Patrayan region. Batid ni Greed, papatay ka talaga ng tao dito. Dahil lang gumamit sila ng isang item, what the hell? Talagang sinusundan mo ko, alam mo na ito lahat. Bagay lang ito sayo. Ito ay isang laro, kumain ng mabuti at mabuhay. Sa real world lumabas na sa capsule si Yang Wu. At sinasabi nito na napakasaya naman nun. 100 milyon ang panalo. Marami ako ginawa ngayon. Biglang dumating ang nanay ni Greed at sinasabi nito, kung alam mo pa ba kung anong oras na, anak? Punta tayo sa Satisfies Operations Office Group. May dumating na black na kotse at binati naman agad nito ng babae. Satisfies Operations Team Leader, Choi Nahi, tinanong ng President, sabi mo may nagpalit ng klase 5 minuto na nakakalipas. Hindi ko alam na mangyayari ito, ang saya. Nahanda mo na ba ang field report? Team Leader, Developer of Satisfy, Lim Cheolho, ID, Grade, Level 73 player siya noon, nasa level -1 na siya ngayon. Ang totoong pangalan niya ay Shin Yang Wu. Sa pamamagitan ng Secret Request ni Earl Asher, nakuha niya ang Pagmas Rare Book. Ayon sa Information Department, siya ang yung run-of-the-mill, unemployed game addict. Shuttled siya sa isang lungsod ng mga 1 taon. Sa loob ng 3 buwan, nag-explore siya ng hindi mabilang na mga lugar na may mga monster na 200 pataas ang level, namatay ng maraming beses sa buong proseso, kahit sinabi mo sa amin na suriin mabuti ang Legend class.
Ang sitwasyon ay batay sa kanyang hindi maganda laro at katangahan sa paglalaro, pero, ang kanyang obsession at determination sa laro mukhang naging main factor, sabi ni Lim. Sa personal tinitignan ko siya mukhang may magandang ugali siya. Sumagot naman ang babae na may katotohanan pa ba na nangyari ito by chance? Bilang team lead, medyo nakaka-frustrating ito. Natawa naman si Lim sa sinabi ng babae kung may chance pa ba. Nagtaka naman ang babae sa reaksyon ni Mr. Lim. Batid ni Mr. Lim, alam nyo ba mga team lead, kung susundin natin ang mga pagkukulang na ginawa ng supercomputer na Morpheus sa North End Cave at Pagma's Descendant, ang discovery date dapat mangyayari 2 years later, pero hindi lamang nahanap ng lalaki na yan ang North End Cave, nilagay din niya sa kamay niya kasama ang quest. Location, quest, item, maaari mo ba talaga sabihin bilang chance, meron pang iba, minus ang kanyang level, bawat design, ng Asher's Quest dapat na-unlock sa level 350 o higit pa. Pero na-bypass iyon ni Greed. Bukod dyan, mabilis niyang ginamit ang item dahil natatakot siya na makuha sa kanya ito. Mula nang dumaan siya sa class change, ang Standard Legend penalty agad ay bumaba sa level 1 agad, at mula nang nabigo siya, nagpatuloy pa din ito. Ang parallel quests, nawalan din siya ng karagdagang 2 level. Karaniwan, ang mga manlalaro sa 10 level or pababa ay hindi nawawalan ng karagdagang points ng karanasan sa kamatayan, pero ngayon siya ay nasa level -1, nagulat ang babae. Ano ang ibig mo sabihin? Ngayon naiintindihan mo ba ang average na manlalaro na nakakakuha ng 10 stat points bawat level? Ngayong nasa level -1 siya sa kasalukuyan, aabot ito ng 2 pang level para marating ang standard entrance na level 1, ibig sabihin magkakaroon siya ng karagdagang 20 stat points. Iyan ay 20 higit pang points kaysa sa ibang manlalaro sa kanyang level. To consider this to be mere chance, hindi ba ito mas kinakailangan bigyan ng sitwasyon, at hindi ba mahalaga ang kasanayan, sa parehong definisyon, na uutal-utol na sumagot ang babae, ibig sabihin, hindi balanse ang laro, dapat ayusin natin agad. Batid naman ni Mr. Lim na hindi pa niya naiintindihan ang mga nangyayari. At sinasabi pa ni Mr. Lim, na hindi natin kailangan ng ganyan. Gaya ng sinasabi mo dati, hindi kailangan mag-alala sa mga ganitong hindi efficient users. Bukod, may mahina na klase sa labanan ang anak ni Pagma, kumpara sa ibang klase, napaisip si Mr. Lim, at napansin naman ito ng babae at tinanong nito kung ano ang problema. Sumagot si Mr. Lim, wala, aalis muna ako, lagi mo akong update, may iba pang mahalagang balita. Sa ibang lugar may tumatawag naman kay Yang Wo. Sinasabi nito na makinig kay Yang Wo, tulala si Yang Wo, kinakausap kanya kunin mo na ang inyong sahod, para sa ginawa mo ngayon umaga. Galit na sinasabi ng lalaki na bilisan mo para makauwi na tayong lahat, lumapit na si Yang Wo at humingi na pasensya. Tinanong ng lalaki, di ba sabi mo addict sa game ang bata na yan, mukha amoy tae siya, hindi din siya magaling sa trabaho, di ba? Lagi akong nasa impression na sino mang ipinanganak na may isang talent man lang, pero siya. Ang batang ito ay isang failure, pero ang bata pa niya, failure na siya. Batid ni Greed na naririnig niya ang mga pinagsasabi ng mga abnoy. Umupo siya sa isang tabi at sinasabi na ito ay sapat na para sa paglalaro ko. Ang una ko talaga iniisip sa utak ko ay ang paglalaro. Isa talaga ako tanga at walang kwenta. Ang aklat lamang na yan ang maaaring magbago ng buong buhay ko. Pero eto ako, may 100 milyon na sana ako napanalo. Sinayang ko lahat ng oras ko sa pag-accumulate sa lungsod na yon. Lahat ng ginawa ko, natapos lang sa -1 na level, may kotse na huminto at pinagmamazda siya, at sinasabi ni Mr. Lim, walang espesyal sa user na yon. Siyempre, pero honesty, advantage niya yan. Siyempre, kailangan niya alamin para sa sarili niya. Tinanong ni Greed sa sarili nito, kung maghahanap ba siya ng iba sa buhay, may kailangan na bagay sa kasanayan ko, tama na okay na ako, susubukan ko ulit maglaro. Isa pa, hindi alam ng bata na yan kung kailan titigil. Sa real world tinatanong niya ang kanyang sarili kung saan pa ito papunta, kahit na wala na niya ang lahat dapat tingnan niya raw ang kanyang bagong character. Dapat gumagana ang mga bagay basta matatag ang capsule. Umaasa ako sayo, gagawin niya raw ang lahat at kakayanin niya ito. Para kumita raw siya dito, nakakanet na siya sa Satisfy. Nasaan raw siya at nasaan na daw ang kuweba, pinaalis ba raw siya sa town? Nagsikap ako sa patrayan para itaas ang reputation ko kahit unfair na pinarusahan nila ako. Para lang sa maliit na pagtraidor, dapat makahanap ako ng landmark. Para malaman ko kung nasaan ako, may napansin si Greed na isang kuweba. Sa isang kuweba may ritual na ginagawa sa babae,
Pumasok si Greed at nagtanong ito sa sarili, kung bakit daw ang gloomy ng lugar na ito. May lumabas na notification na pumasok ka raw sa Yatan Temple. Kinabahan naman si Greed sa lumabas na notification, delikado raw dito dahil hindi bababa sa 150 ang level ng mga tao dito. Delikado daw ang dungeon dito. Tinignan niya ang kanyang mga stat at info. Higit sa 200% ang weight limit kaya nabawasan ng 100% ang bilis ng movement ng 100% may skill usage restriction ang probabilidad na makatanggap ng hinang status effect ay naging sobrang mataas. Nagtatanong ito kung ito ba ang mga istatistika ng isang langaw. -1 level talaga ako. Mukhang bug ito, pero mukhang maganda ang mga opsyon na ito. Maaari ko gamitin ang enhancement skill para kumita para sa mga items, dapat ba natin subukan? Naglabas ito ng isang armor, nagtataka naman ito kung bakit nakakasuot siya ng isang level 60 na armor, balak pa sana niya ibenta ang armor, at paano niya daw nasuot ito kahit kinakailangan pa ito ng 200 points ng strength, pero may mga penalty. Ang attack power, dahil ang mga kakayahan ng normal level 1 na equipment hover sa paligid ng tens, halos 10 beses na ito, kahit na may penalty. Napaluhod sa tuwa si Greed at hindi inaasahan ito. Sa legendary class, pinagpala raw siya, biglang napahinto naman ito hindi niya inaasahan na nasa dungeon pala ito. Sa isip-isip nito, kung nasa level 150 na dungeon raw siya. Lahat ng nakapaligid dito ay nasa kaparehon level raw. Ano raw ba ang napasukan nito, dahil ito ay Yatan Temple? Dapat sila ay sumasamba kay Yatan, gumagawa ba sila ng incantation? Nakapalibot ang mga romang sa estados na ito, baka mas suicide na magaganap ngayon. Baka mamatay lang dito, pag pinakialaman ko sila, umalis na tayo dito baka mahuli pa ako, tapos kailangan ko ng mag-ayos, may humawak sa balikat nito at may nagsalita, sa gulat ni Greed hindi niya naiwasan na atakehin ito, at sinasabi nito na kumalma ka lang baka may mapatay ka nang din inaasahan bigla, isa akong secret bodyguard ni Earl Stimes, ako nga pala si Doran. Bakit ka nagtatago, parang wala ka sa kanilang panig? So ibig mong sabihin, anak ni Earl Stime ang taong yan, Irene. Talaga, parang kidnapped siya nung bakasyon ko, batid ni Doran na mahirap ang sitwasyon nito. Pero masaya akong may katulong sa tabi ko. Nagtataka naman si Greed kung sino ba siya, may lumabas na naman na notification, iligtas mo si Irene sa loob ng 1 oras. Pag natapos mo ang quest may 3,000 gold rewards, ang pagtapos ng quest ay mababa ang tsansa. Pag hindi mo nagawa ang quest bababa ka ng -2 na level. Naiinis naman si Greed, may isa na naman daw ranked quest ang nakuha nito, ang tao daw na ito ay isang NPC, batid naman ni Doran. Karaniwan, ang mga tao ay nasa estado ng takot, pero ipakita mo na dapat makapangyarihan ka. Tinatanong naman ni Greed, ganyang ba ang lugar na ito? Sa isip-isip ni Greed na hindi dapat siya kabahan. Maging ang wimp na katulad ko. Nakakuha ba ako ng mga ibang skill? Tinignan nito ang kanyang skill, karagdagang kakayahan. Hindi maaaring ipamahagi ang stat points, pinabababa ang probabilidad na maapektuhan ng isang status effect, at mabilis na nakabawi mula sa isa. Nagpapasalamat naman si Greed sa composure. Mabilis raw dapat niya matutunan ang mga bagong characteristics niya. Sinasabi ni Doran, siguro tutulungan niya ako sa pag-rescue, ang Diyos ay tinutulungan ako, salamat sa paggawa ng ganitong mahirap na desisyon. Nagtataka si Greed at wala naman raw siyang sinasabi. Sinasabi ni Doran na gawin na natin, pero ayaw ni Greed, sandali lang. Sinabi mo ba na dapat kong harapin ang lahat ng Black Magicians na yan? Hindi na alam ni Greed ang kanyang gagawin, dahil mukhang pera si Greed, nasasayangan siya sa 3,000 gold pero hindi daw siya baliw para gawing ang S-rank na ito. Nagtatanong naman si Doran, hindi ba ikaw ang makapangyarihang tao na kakayanin ang Yatan Temple? Kung hindi kita kasama, ang rescue na ito ay imposible. Nakikiusap na si Doran na tulungan siya, napapamura na lang si Greed. Ayos lang daw siya kasi swerte lang daw siya, pag hindi niya raw natapos ang quest na ito ay magiging -3 na level siya. Hindi pa din humihinto sa pakiusap si Doran, nasa panganib daw ang lady. At paulit-ulit naman ni Greed na sinasabi na mahina lang daw siya at -1 level na lang siya. Hindi naman makapaniwala si Doran na mahina ito, alam niya na malakas siya, at inulit lang din ni Greed ang sinabi nito na mahina lang daw siya. Napatingin naman si Greed at Doran sa baba, nahulugan na pala ng bato ang isang abnoy, may lumabas na notification na tinatanggap mo na daw ang quest. Hindi naman makapaniwala si Greed sa nangyari, sinasabi ni Doran,
mula nang maging kaaway ka ng mga Yatan believers sa pamamagitan ng pagpatay ng isa sa kanila, nasa isang bangka na tayo ngayon. Galit naman sumagot si Greed. Sino naman daw ang may sabi, ang ating mga kaaway ay mga fanatical believer na nag-aalay ng tao bilang alay. Mula nang kinuha nila ang altar, madali na sila nakakadaan. Ang tadhana ay hindi maiiwasan, huwag kang magreklamo at sumunod sa daloy, lilinisin ko ang mga ito. Ibibigay ko sa kamay mo ang lady. Inutusan ng isang abnoy na patayin sila Greed. Pinatay raw nila ang isang sumasamba kay Yatan, natatakot na sinasabi ni Greed na sobra raw dami ng mga kalaban kailangan na daw nila tumakbo. Sa isip-isip ni Greed, kahit raw suotin niya ang lahat ng equipment niya. Lilimitahan raw ang restrictions ng pangkalahatan ng stat sa 34 na level ng player. Mamamatay daw siya pag lumapit daw sila sa kanya, umiiyak na sinasabi nito na mamamatay na daw ba talaga siya. Matapos daw siya ma-respawn, napansin nito na matay na ang pasugad sa kanya, may mga pasugad pa na mga abnoy kay Doran sinasabi na patayin siya. Hindi naman ito inatrasa ni Doran ang mga pasugad at mabilis lang nito tinatapos ang mga sumusugod. Namamangha naman si Greed sa mga nakikita nito. Sobrang OP daw ang lakas ni Doran, at sobra bilis lang daw niya tinatapos ang mga kalaban, at baka raw hindi siya mamatay dito, maswerte daw siya. O baka hindi daw, kasi napansin niya na may pasugad sa kanya sa likod. Sinasabi ni Doran, hindi mo ba alam ang ganitong labanan? Katulad nito ay mahuhuli tayo, wala raw idea si Greed. Tinulak ni Doran si Greed at pinapaalis na ito, at alam niya na raw na gusto niya na niya tapusin ito. Imbes na mag-aksaya ng oras sa maliit na bagay, nahulog si Greed at nagsisigaw. Mamamatay na daw siya, gumamit si Doran ng kanyang kakayahan para palutangin si Greed. Galit at minamaliit naman ni Greed ang ginawa ni Doran sa kanya at sinasabi ni Greed. Naniniwala ka talaga sa masama mong paniniwala, sa salita ng mga ibang tao. Kabaliktaran naman ang mga sinasabi ni Doran kay Greed. Isa itong spell na para maiwasan ang pagkahulog at para maiwasan ang damage. Napaka-humble mo naman, sa simple spell ko, nagpapasalamat naman si Greed kahit papaano ay buhay pa din raw siya. Sinasabi ni Doran na kailangan mo na ilabas ang mga naka-reserve mong lakas. Ito na raw ang panahon na raw para iligtas ang young lady. Naghahanda na ang mga abnoy para umatake at kailangan na daw ialay ang mga kaluluwa nila sa underworld. Sinasabi ni Greed na naghahanda na sila para sa incantation. Sumagot naman si Doran, isa itong dark magic, problema ito kung iiwan nating sila. Nakakasigurado ba kayo? Hahayaan ko matapos nyo ang spell na ginagawa nyo. Sumisigaw na sinasabi ng abnoy na pinatay niya ang mga caster. Sila ay anak ni Yatan, maglaan kayo ng ilang oras para patayin sila, kahit sa anong paraan, sa isip-isip ni Greed, kahit nasa 150 na level ang temple na ito, kaya niya i-handle ang lugar na ito kahit siya lang mag-isa. Si Doran ay kamangha-mangha. Kung ito ay magpapatuloy matatapos ko ang S-rank quest na ito kahit wala akong ginagawa. Salamat sa NPC na ito, isa lang ang dapat kong gawin. Ito ay cheer siya, nagsimula ng i-cheer ni Greed si Doran. Sige Doran. Ikaw ang aking liwanag sa dilim, ikaw ang aking pag-asa. Natapos na ng mga abnoy ang spell nila at sinasabi ng abnoy. Nadurugin ang kaluluwa nila at kapangyarihan nila. At gawin manika ang kaluluwa nila. Hindi naman naiwasan ni Doran ang pag-atake nila at nagsisigaw ito sa sakit. Napatahimik naman ang abnoy na Greed na ito, parang gusto pa bumaliktad. Gusto pa ata maging servant ng Yatan Church, tumetawa na sinasabi ng abnoy, ito ang mangyayari sa inyo mga tanga. Isa lang kayong langaw na naliligaw. Sinasabi ni Doran, siya raw ang shadow ng Stein. Ako ang Shadow Blades na magproprotekta sa family. Lahat raw ay gagawin niya hanggang sa huli. Nagulat naman si Greed. Nasira niya ang dark magic, NPC ba talaga siya? Ang isang NPC na sikat, malakas, at mahahalagang karakter sa loob ng laro. Naghahanda naman ang mga abnoy sa isa pang incantation. Sinasabi naman ni Doran huwag niyo gagalawin ang Stein family. Hindi raw kailangan bigyan ng second chance, papalapit na ang atake ni Doran at kaso nag-shield ang mga abnoy, nagulat naman sila Greed at Doran, may dumating na sinasabi, ito raw ang lucky day niya. Natatakot raw ito na baka makuha niya daw ang S-rank quest na ito. May dumating na isang player na sinasabi sa tingin mo ba ang NPC na si Doran, ay makakalaban ko. Nakakaramdam ako ng excitement sa sandaling ito. Payagan mo akong kalabanin ka, ako nga pala si Yura. Yura, isang blood witch isang nagungunang black magic sa buong mundo, at 5th unified rankings,
Isang manlalaro mula sa South Korea, isang global sensation, na madalas na lumilitaw sa TV screen sa kanyang physical beauty at talented ability. Anong swerte ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba may laban sa aking si Doran? Mukhang masaya ito. Kinilala na maging master sa lahat ng Black Magicians, si Yura ay isa sa nag-handle ng standard limits ng kanyang character, sa kanyang kamangha-mangha na kombinasyon at kontrol ng magic. Sa isip-isip naman ni Greed, bakit raw ba siya nandito? Nagsimula nang umatake si Yura, nakaiwas si Doran kaso si Greed ay talsik, tinatanong ni Yura kung siya raw daw ba ang kumuha ng S-rank quest na ito. Ang lugar na ito raw ay perpekto para sa kanya para raw subukan ang kanyang bagong skill na walang kamera sa paligid. Salamat daw kay Greed para sa lahat raw na ito, pinagkamalang pa ni Yura na malakas si Greed. Kala nito siya ay isang 80 na level, dahil suot niya ang armor ni Megel at ginagamit pa nito ang greatsword ni Mamon. Sa isip-isip ni Greed na mali ang level na sinasabi nito. Pero ibang level daw talaga ang mga rankers, huwag raw siya pakakampanti may kasama raw itong NPC. Hindi daw madali ang laban nito kahit rankers pa daw siya. Bago raw magsimula si Yura meron muna daw siyang itatanong. Gusto niya nga raw na may kalaban, para raw maging 230 level na siya. Pinapadapa naman ni Doran si Greed, hindi nating alam kung gaano ito kalakas. Kailangan mo maging mabilis, kailangan mong manalo sa laban. Batid naman ni Yura, tulad raw na inaasahan, yan daw ang mga sinasabi ng mga NPC, pero ayaw daw niya talaga. Hindi naman makagalaw si Doran, sinasabi ni Doran, sa tingin mo ba sa ganitong skill, mapipigilan mo ako, ibabalik ko sa iyo lahat? Batid ni Yura na gumagamit siya ng labis na stamina, kahanga-hanga raw, sinasabi naman ni Doran na meron raw siyang lakas para harapin ang isang bastard na katulad niya. Hindi ko alam kung saan talaga nanggagaling ang mga atake niya. Gusto ni Yura na magpasalamat siya sa kanya, ang malakas mong katawan ay gagawin kong isang maliit na lighter, at uubusin ko ang dugo mo. Nagsisimula na ulit umatake si Yura, sumisigaw na sa sakit si Doran, napapamura si Greed sa mga nakikita nito, batid ni Greed kung mamamatay siya. Sigurado daw na mamamatay lang daw siya kung nakatayo lang siya dito. Sinasabi ni Yura, ito ay isang advanced skill na ginagamit ang 30% ng aking mana. Mukha dito na matatapos ito. Naglalabas si Doran ng kanyang skill. Sinasabi ni Doran, ikaw ba ay nagyayabang Black Magician? Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng kapangyarihan na nagprotekta sa pamilya sa loob ng 100 taon. Ang Mesmerize skill, isang kakayahan na nagbibigay sa user ng walang limitasyong depensa laban sa mga pag-atake ng kalaban sa isang tiyak na tagal ng panahon. Hindi naman makapaniwala si Yura, at nagtatanong ito kung paano mo nagagamit ang level 220 Mesmerize skill. Nagtatanong naman si Greed, kung ano nga raw ba ang nangyayari. At tinatanong nito kung ayos lang si Doran, nagpapasalamat naman si Doran sa kanyang singsing. Ang mga kakayahan nito ay may espesyal, ang protection nito ay perfect. Naprotektahan niya ako sa mga sumpa at napapabilis nito ang aking recovery. O mandar na naman ang pagkagahama ni Greed, gusto nito kuhanin ang singsing ni Doran. Batid naman ni Doran na hindi nahihiya sabihin ni Greed ang pinagsasabi nito. Hindi sapat ang lakas nito, kaya kailangan na raw nilang bilisan. Panahon na raw para itulak siya. Nagbato si Doran ng dagger kaso madali lang naman ito na block. Hindi inaakala ni Yura na mas matigas siya sa inaasahan niya. Kahit gamitin niya raw ang last fort niya, kinakailangan niya daw masigurado ang pagiging highest rank ang mage niya. Sa isip-isip ni Greed, ang tanging variable na hindi ko napansin sa warrior na ito. Ngunit gaano kadelikado ang mababang level na user na high-leveled arena katulad nito. Nag-respawn na sila, Sir Doran. Lumitaw na naman yung mga Abnoy na mage, naiinis si Yura na lumitaw ang mga NPC na mage kahit kakampi niya ito. Ayaw niya raw na matapos ang quest na ito na may tumutulong daw sa kanya. Ngayon na lang daw ang pagkakataon nito, kaysa matakot na labanan ka. Ipakita mo sa aking ang lakas mo, dito ka na matatapos Doran. Ipapakita ko na sa iyo ang aking ultimate skill, ibubuhos ko na dito lahat ng mana ko. Magpakawala na ito ng kanyang spell na Dark Storm, papalapit na ang pinakawalang Dark Storm spell. Kahit madamay na ang kanyang mga kakampi tinuloy niya ito, batid ni Doran na dito na matatapos ito, malakas na pagsabog, na sobrahan daw niya ang paggamit ng kanyang skill sa loob ng temple, at least daw patay na sila, nawala ang bakas ng pagsabog at kapansin-pansin na buhay pa sila. Hindi naman makapaniwala si Yura na buhay pa kahit pagkatapos ng atake niya. Meron pala ganitong kalakas, sino ba sila?
Hindi naman makapaniwala si Greed, meron pa raw siya isang HP. Sigurado daw siya na tinamaan siya ng pagka-atake nito, na-activate ang kanyang passive skill, na life extension kapag mababa ang HP, may invulnerable ka sa lahat ng pag-atake sa loob ng 5 segundo. Hindi maaaring gamitin ang mga karagdagang stat point sa kasanayan na ito. Nagulat naman si Greed na may kakayahan siya nito, namumula at sinasabi ni Greed na buhay pa din daw siya. Nagtataka at tinatanong ni Yura ang sarili niya na kala raw niya level 80 plus daw siya. Nakangiti siya, napakalakas niya, bakit hindi ko alam na may ganito pala kalakas? Sino ba talaga siya? Sumugod na si Doran, hindi ko ba nasabi sa'yo? Ang magpapanalo sa ating ay laging mabilis ang hakbang. Sinasabi mo ba ito na ba ang final blow? Huwag mo ako minamaliit, Doran. Gumamit si Yura ng Crystal Shield. Hindi inaasahan ni Doran na meron pa siya natitirang spell. Nakuha na ni Yura ang kanyang limitasyon. Dapat raw siya mag-ingat sa bastard na yan, bago pa raw mahuli ang lahat. Nagulat naman ito, bigla itong nawala. Nagtaka ito, hindi raw niya napansin na umalis ito at may lakas pa raw ba siya makagalaw. Ano ang iniisip ng user na yan? Hindi alam ni Yura na namatay na pala si Greed at nakabalik na ito sa real world. Nabawasan na naman ito ng 2 level, may lumabas na notification na namatay ka ng 2 beses sa loob ng 24 na oras. Hindi ka makakapag-login sa susunod na 12 oras, kaya pala ito namatay, tinapakan pala ito ni Doran sa likod. Galit na sinasabi ni Greed, napatay ako ni Doran, tanga ka Doran. Galit na sinasabi ni Yura, subukan mo magpakita sa akin. Sisiguraduhin ko hahanapin kita. Hindi kita makakalimutan. Kinabukasan, isang hindi kilalang user ang pinag-usapan sa komunidad ng Satisfy. Year of the Yatan Temple, batid ni Greed, si Doran na bastos na yan, pilit niya akong binigyan ng quest na ayaw ko, pinatay niya lang ako? Anong malas na NPC bastard na hindi naman tumulong sa user? Kasalanan mo ito lahat, Yura. Kung hindi dahil sa kanya, may happy ending na ako, mahirap aminin, pero laro ito kung saan lumalamang ang malakas sa mahina, subukan nating kumalma, at tignan ang mga bagay-bagay, pinag-usapan ang mga nangyari sa nagdaan na kaganapan sa Dungeon Raid, sa forum ng mga user, kung saan si Yura daw ay isang basura, at si Yura daw ay hindi maganda at sa totoong buhay daw ay madumi daw ang kanyang ilong. Ano ang maganda kay Yura? May bulok na personalidad siya. Wala ka talaga idea kung ano ang tunay na karakter ni Yura hanggang makita mo siya. Isang ranker na nakialam sa isang quest, Yura, o mandar na naman ang kasakiman ni Greed, ang kapitbahay ko isang dakilang talunan, isa kang loser Yura. Mamatay ka, isa kang evil bastard. Biglang dumating ang kapatid ni Greed at sinasabi nito kung nabaliw na daw ba siya. Nagulat naman si Greed sa biglang pagsulpat ng kapatid niya. Shin Sihi 10th grade, 17 years old ang nakakabatang kapatid ni Shin Youngwoo. Hindi mo ba kayang maglinis ng kwarto mo? Ang baho naman dito, tignan mo ang buhok mo, napaka-oily. Kailan ka ba huling naligo? At kailan ba daw ito tatanda? Nahihiya naman si Greed sa kapatid nito, at sinasabi na huwag kang maglinis. Bakit raw siya maaga? At nagkaroon ng pakialam sa kanya, tinanong naman ang kapatid ni Greed, kumikita ka na ba talaga sa laro na ito? Sumagot naman si Greed. Ito ay isang sikat na laro na may higit 2 bilyon na manlalaro. Kung maglalaro ka ng seryoso, pwede ka maging successful. Binasa naman ni Sihi ang mga nakasulat sa user forum. Si Yura ay isang basura na kialam sa low-level na user sa quest nito. Sumagot naman si Greed, kasalanan niya. Wala akong ginawa. Hindi naman naniniwala si Sihi sa ginawa ng kanya opa o kuya, na disappoint raw siya. Sumisigaw naman si Greed. Wala nga daw siyang ginawa. Napapamura na lang ito si Youngwoo sa ginawa ni Yura. Sinisira daw ni Yura ang kanyang buhay. Sa apartment ni Youngwoo, nasa trabaho raw ang kanyang mga magulang at si Sihi ay nasa school. Sa wakas ay makakapanood na rin ako ng Satisfy-related channel in peace. Eto si Lee Kyungmin mula sa Satisfy Global News. Nandito ako sa scene ng site ng ating breaking news ngayon, sa isip-isip ni Greed. Bawat channel ay may kilala sa laro, sikat talaga. Kung sikat lang ako, pwede din akong umupo sa bundok ng pera. Ang tanging magagawa ko ngayon ay mangarap. Kasalukuyang nakatayo ako sa harap ng Yatan Temple na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Eternal Kingdom. Kagabi, nag-collapse ang templo kung makikita mo dito. Napaluan ang kinakain si Greed sa narinig nito na balita. Ano raw ang maaring sanhi ng ganitong pinsala? Ang ating investigasyon ay undiscovered ang pangalan ng isang tao. Gulat na gulat si Greed. Ang taong responsibilidad ay walang iba kundi si Yura.
isang black magician na kasalukuyang hawak ang 5th place sa unified ranking. Sa pag-iimbestiga sa Ruins of Temple, maaari lang natin malaman na may mabangis na labanan na naganap dito. Narinig ng reporter may isang testimony mula sa isang eyewitness, batid ng lalaki. Kahapon, nagpilit akong tumakas sa templo habang hinahabol ng isang halimaw, nang makarinig ako ng malakas na tunog. Ang nakita ko ay gumagamit na si Yura ng isang powerful spell laban sa isang hang na ito. 80 Sabi pa ng lalaki, tama sila, napakahat ni Yura sa totoong buhay. Sinasabi naman ng reporter kung pwede ba tayo mag-focus dito. At sabi pa ng lalaki, anyway, meron talagang nakakagulat na nangyari na nagpagulat kay Yura. Cast niya ang kanyang ultimate spell, pero ang hang na yan ay walang kahit isang sugat pagkatapos matanggap niya ang spell na yan. Hindi naman maalis ng reporter ang kanyang pagkagulat, at sinasabi nito, tapos ibig mong sabihin top ranker siya. Kung sikat siya, di mo ba nakilala ang mukha niya? Sumagot naman ang lalaki, namatay raw siya habang nakatitig sa ganda ni Yura. Hindi raw niya namamalayan may tumama na sa kanyang bato. Ang ganda niya daw talaga. Wala nang nagawa ang reporter at sinasabi na lang nito na naiintindihan raw niya. Sino kaya itong lalaki na ito? Kung saan nakuha niya ang atensyon ng buong mundo? Hindi naman makapaniwala si Greed, famous na raw siya. Pwede ako mag-ranking in cash, isa itong hindi ka panipaniwala. Tumawag si Yang Wo sa consulting center, gusto raw niyang mag-report sa Global News. Siya raw ang lalaki na mula sa Yatan Temple News, tinanong naman siya kung ano ang kanyang nickname, sinagot naman niya agad siya daw si Greed. Sabihin niya raw ang kanyang level, sumagot agad, level 3, binabaan lang siya ng telepono, bumagsak ang mundo ni Greed, at sinasabi pa nito kung hindi lang dahil kay Yura. Sa huling ibabahagi namin ang huling footage na ito mula sa templo, at umaasa kami na maraming tao ang magbibigay sa amin ng karagdagang impormasyon. Batid naman ni Yang Wo, kahit raw i-report niya ito, naligtas raw ba ni Doran si Irene sa huli? Hindi siya mukha maganda. Nilabanan niya si Yura mag-isa. Si Doran ay namatay din pagkatapos, mabuting tao kahit NPC lang siya. Nagpapasalamat naman si Doran kay Greed sa ginawa nito sa mahirap na pagkakataon. Kala mo naman naaawa na si Greed. Mas matimbang talaga ang pagnanais na makuha ang singsing ni Doran. May magic ring din siya talaga. Dapat ay ibigay niya ito sa akin bago siya namatay. Kailangan muna ako magpahinga. On to our next corner, status Vice hot issue. Ngayon, masaya kami na mag-interview sa isang tumataas na user. Please greet mo mga viewers. Kamusta kayong lahat? Alam niyo lahat kung sino ako, di ba? Ako nga pala si Katz, level 203 warrior. Batid ni Greed siya ay isang sikat na arrogant brat. Narinig ko, siya ay isang anak ng isang malaking corporation. Talagang malaki ang ulo niya. Sir Katz, umakyat ka sa unified rank sa 53rd rank sa ganitong maikling panahon. Curious kaming lahat kung paano mo na-accomplish ang feat na ito. Syempre na-manage ko ang pag-level ko ng 30 levels sa 3 buwan lang. Hindi naman makapaniwala si Greed. Dahil umabot siya ng year para marating ang level 70, teka, bago daw sagutin ni Katz ang tanong kung ito raw ba ang Korean program. Ang top ranker sa Korea ay si Yura, di ba? Sumagot naman ang babae, oo tama yan, makinig ka, Yura, ito na ang wakas ng iyong era, lubos kong sisirain ang iyong pride at magiging next top ranker. Hindi naman makapaniwala si Greed na ang isang 53rd rank lang laban sa 5th rank kalokohan daw ito. Kahit ayaw ko rin si Yura, kahit alam kong complete monster siya, sumagot si Katz sa tanong kung ano raw ang secret kung bakit mabilis raw ang pag-level up niya. Ang sagot ito e-sword, batid naman ni Greed na high quality ito, pero mukhang sobrang pilit. Sabi raw niya ito ang susi sa kanyang tagumpay, tingnan mo ito para sa iyong sarili at maging hukom. Tinatanong naman ni Greed kung ano daw ang nakapalibot sa sword na yan, sinasabi ni Katz, it's my passive skill. Maaari ko pang baguhin ang anumang sandata na nasa kamay ko, upang ito ay mag-absorb ng ilang halaga ng life force, proportional sa attack power, nag-a-absorb dito ng life force sa pag-atake ko, kaya mabilis talaga natatapos ang mga hunts ko. Sinasabi ng babae wala pa ako naririnig na may ganyang nakakayahan, at sumagot naman ang lalaki, siyempre wala pa, dahil kakakuha ko lang kasi ito ng mga 3 buwan, Blood Warrior, ito ang pangalan ng aking epic class. Gulat na gulat si Greed dahil nalaman niya na siya ay isang hidden class, isa pang hidden class ito. Hindi lang yan, nakakapag-level up siya ng ganyan nang dahil sa isang skill lang. Ako din, gusto ko ng chance na gamitin ito ng tama. Pag ma-descendants, balik tayo sa laro, may notification na pumasok ka na raw sa Byron Village.
Hindi ba ito ang lugar kung saan ko ginawa ang paghahanap ko kay Asher? Dahil ang religion ng Yatan ay nararamdaman ko pa din, ang resurrection sa temple ay imposible pa din. May sumisigaw na sinasabi na naghahanap raw sila ng isang monk na mataas ang level sa 130 na gustong pumunta sa Mob Aid Ruins. Sinasabi naman ng isang lalaki na pagtitipon ng mga miyembro para gawin ang level 200 raid sa Guardian of the Forestry, magmimina raw sila para sa pinakamataas na mineral na Blue Orichalcum, mangha-mangha naman si Greed. Lahat sila ay nagtitipon ng mga partido para sa mga user na mataas sa level 100. Alright, above level 100 ang mga halimaw sa labas ng village na ito, ang level -3 na tulad ko ay malamang mamatay sa gutom dahil hindi ako makakalabas sa labas. Pumunta tayo sa isang nayon na angkop sa aking level sa ngayon. May nakita itong Kalisa, pwede daw siya sumakay dyan para ligtas raw ito sa paglalakbay niya. Kinausap naman ni Greed ang lalaki, excuse me. Gusto ko pumunta sa pinakamalapit na ligtas na village. Sumagot naman ang lalaki, syempre, ang Winston Village ay magiging perpekto para sa isang newbie. Pinagbabayad ito ng 10 gold para sa sakay, tinignan ni Greed ang kanyang inventory kaso wala itong laman. Magseselita pa sana si Greed kaso mukha pinapaalis na ito ng lalaki, mukha nakahalata ito na wala siyang pera. Sasabihin mo ba humingi ka ng discount dahil may sakit ang nanay mo? Sumagot naman si Greed, oo. Nagalit ang lalaki, umalis ka. Umupo na lang sa gilid si Greed at umiiyak. Unfair daw ang kapitalismo na ito. Umupo si Greed sa isang pader at sinisisi niya ang kapitalismo na ito, dahil hindi daw ito makatao. Mamamatay raw siya dito. Hindi na raw ito makakaalis sa lugar na ito. Napapamura na lang ito dahil isa na daw siya walang kwenta, dahil raw sa bastos na Asher na yan. Napakaraming pera ang ginamit niya, para lang sa quest na yon, bakit kinailangan niya pa raw magbago ng character at mag-level -3? Napagtanto nito na anak pala siya ni Pagma dahil napunta sa kanya ang klase nito. Pwede raw siyang kumita at mag-level up sa parehong oras sa paggawa ng mga item. Nakikita niya na raw ang liwanag, suriin niya raw dahil maaaring na may kamangha-mangha raw dito. Tingnan natin ang blacksmith's craftsmanship skill, at ang mga katangian ng lahat ng items ay tumaas ng 10%, tumataas raw ang reputation at stat sa bawat item na ginagawa ko. Mastered ko na ang blacksmith's craftsmanship skill, at nasa level 1 na ako sa legendary blacksmith's craftsmanship. Balita ko nasa intermediate level lang din ang first rank blacksmith. Kamangha-mangha raw ito, itong creation skill ay maganda para makagawa ng sariling production method. Malamang na makakagawa ako ng kahanga-hangang bagay dito, dahil kaya ko ito ng 3 beses, sa isang gawa lang. Kung ganyan ang epic class, mas maganda ang legendary. Ano pa kaya ang kailangan ko pag-aralan? Ginamit ni Greed ang legendary blacksmith's creation skill. Ano raw ang item ang nais niya likhain? Gagawa raw siya ng great sword. Hindi raw magagawa ni Greed ang pag-hunting at magpa-level up. Tinatanong ng system kung anong mga material ang gusto mo gamitin. Gusto ni Greed malakas daw siyempre. Naisip naman ni Greed ang sinabi ng lalaki kanina, gagamitin niya raw ang Blue Orichalcum. Sabi ng system na ilagay ang mga katangian ng sandata pagkatapos i-drawing ang blueprint, ako mismo ang gagawa. Paano raw kung magkamali raw siya? Gagawa ako ng malakas at parang pating at kailangan ko mabigat, pero magaan, maitim, pero makinang, ang gusto kong attack power ay higit sa 10 milyon. At magkaroon ng mga meteor mula sa langit sa bawat pag-atake. Hindi maaari depensahan ang mga kalaban at magkaroon ng instant kill. Kinikilig si Greed sa mga imagination nito, tapos na ang drawing nito sa pating, ang galing daw mukha malakas at pangbihira raw ito. Namumula naman si Abnoy, sinasabi ng system, magsisimula na ang auto-calibration. Ang mga revision ay mag-a-apply ayon sa mga material na ginamit at sa design ng blueprint. Nagtaka naman ito sa auto-calibration nito dahil inaayos na ng system mag-isa ang kanyang likha. Nakakabaliw daw ito sa mga nangyayari. Ano daw meron sa lahat ng mga numero at salita na sinabi niya. Hinihintay ni Greed kung ano ang mga mangyayari. Sinabi ng system na ang auto-calibration ay tapos na, biglang naintindihan ni Greed ang lahat ng impormasyon na ito. First time ko mag-design ng bagay, baka epekto ng klase ko ito. Tapos na ang item at sinasabi ni Greed na totoong blacksmith na raw siya. 1,900 durability at 1,820 attack power. 80 depensa plus 50 agility. Sobrang galing daw, maaaring medyo na-adjust ang stats na sinisigaw ko, pero nakuha ko lahat ng mga extra option na ito. Ngayon ang kailangan ko, kukuha ako ng Blue Orichalcum, mula sa Guardian of the Forest Party.
Sa isip ng lalaki, ngunit kami ay isang 200 plus level na party. Sandali lang daw, ang material daw ay ilagay sa gilid. Ano raw ba ang katangahan ng kondisyon na ito? Narinig ko na ang first ranker kamakailan umabot sa level 250, hindi pa rin ako aabot ng 5,000 kahit ilagay ko lahat ng stat points sa strength ko. Ang first rank blacksmith mismo halos umabot sa intermediate level, pero kailangan nito ang advanced sword mastery na maging level 8 or pataas. Nakagawa lang ako ng isang tae with a priceless skill. Isang malaki at makapangyarihang mukhang pating. Teka. Ito ay hindi lubos na walang pakinabang, wala akong limit para sa pagsuot ng mga gears. Kaya hanggang ngayon suot ko pa din ang gear na ginagamit ko, kahit malaki ang penalty ng equipang ito, parang cheat item pa rin ang great sword. Kailangan ko pa din ito, nagbuntong hininga at sinasabi gagawin niya raw ito. Kahit anong mangyari, kailangan kong pumasok sa guardian ng forest party, ay grab niya at gagawin niya na raw, dahil ang kalokohan bilang isang -3 na level ay mamamatay lang raw siya. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na sasali siya sa party. Hindi naman ito pinayagan ng lalaki, tinatanong naman ni Greed kung bakit raw. Sumagot naman ang lalaki ang party na ito ay para sa mga taong level 190 pataas, pero ang pinapakita mong gear ay nasa level 60 lang. Sinasabi ni Greed ay nasa level 100 na raw siya, kahit ganito lang ang gear ko, mahusay raw ang kanyang control, kaya hindi din ako affect ng gear ko masyado. Galit naman sinasabi ng lalaki, ano sa tingin mo, aasa lang tayo sa gear nating? Hindi naman makapagsalita si Greed. Sumagot naman ang isang lalaki. Sinasabi mo ikaw si Greed, pero hindi ka kilala at mukha pabigat ka lang sa amin, wala kang accessory, sa pagtingin lang sayo, malamang grab and go mo. Malamang nagsisinungaling ka tungkol sa pagiging level 100 din. Hindi ka ba nahihiya sa mukhang mo? Walang hiya ka, dapat tumingin ka muna sa salamin, bro. Pangit ka na nga, abnoy ka pa. Pinapatigil naman sila ng isang lalaki. Ang guild natin ang mahusay sa labanan ng boss mob, kaya isama na lang natin siya. Ako na lang ang bahala. Napansin naman ng iba na si Rigas ito, mula sa Sedika Guild. First time ko siya makita, first place sa martial artist rankings, Holy Fist ang pangalan niya. Ang equipment at requirements ay several. Ang pagpapataas ng level ay mahirap sa class na yan. Pero nasa 180 na siya. Sinasabi ni Greed ang gwapo na tanga na yan ay isang ranker. Sa inaasahan ko ang mundong ito ay isang malaking unfair. Sumagot naman ang lalaki, Sir Rigas, limitahan mo naman ang kabaitan mo. Hindi naman dapat isama. Hindi nating sigurado. Sumagot naman si Rigas, pero hindi ba mas makakatulong kung maraming tao na tumulong sa pag-cleanups? Tuwang-tuwa naman si Greed, sinasang ayunan ni Greed ang sinasabi ni Rigas, iwan niya raw sa kanya ang pag-cleanups, kahit ayaw ko sa mukhang abnoy na yan, mabuti siya. Batid ng lalaki, may katotohanan yan, pero hindi ko alam kung kaya natin ang ibang members. Sangiti ni Greed na mukha gusto ni Greed ang mga nangyayari. Sino ka raw ngayon? Huwag mong strikto ang mga salita ng isang ranker. Rigas, bigyan mo siya ng konting push, tinatanong ni Rigas. Tapos, paano tayo makakagawa ng one-on-one skill test? Wala naman problema basta mapatunayan niya na magaling siya sa pagkontrol. Nga si Greed na patahimik na lang, naghahanda si Rigas para sa test. Sinang-ayunan naman ng lalaki ang sinasabi ni Rigas, magandang ideya yan. Sigurado akong lahat ay papayag pagkatapos ng laban. Gusto ng lalaki na magkaroon sila ng test ni Greed, biglang takbo si abnoy na Greed, tumetawa na sinasabi na boring raw yan. Dapat raw niyang sanayin ang kaliwang paa niya ngayon. Nagtaka naman si Rigas bakit raw siyang tumakbo. Maganda raw sana magkaroon ng party na magkasama, kala ni Greed na wala raw magiging problema. Kumita muna raw siya ng pera para sa carriage trip. May lumabas na notification, pangalanan raw ang bagong design na item. Bakit lalagyan pa raw ng name ang failure na item? Pero ngayon, nakuha ko na ang gist nito. Limitado ang bilang ng slots ng creation, kaya dapat kong gamitin kung kailangan ko lang ng custom-made item. Mula ngayon kumita na ako para sa pagsakay at mag-aral ng kaunti tungkol sa paggawa ng mga items. Pinangalanan ni Greed na failure ang unang gawa niya. Simula pa lang raw ito, sa lugar ng Smithy, pumasok si Greed sa gawaan ng mga sword, pinapaalis agad ng panday si Greed, pinapatahimik at pinapaalis niya si Greed. Ang blueprint para sa isang item ay binibenta. Isa kang ignorant, may alam ka ba sa blacksmiths? Ang mga bata ngayon hindi pa alam ang mga basics at gusto lang kumita, sumagot naman si Greed. Ito ay walang incredible, please. Minsan lang ito. Sumagot ang panday, dahil hindi lang ikaw ang kumukulit sa amin. Meron akong sasabihin sa'yo. Yung mga mabababa ang tingin sa ibang tao at ang kanilang mga ari-arian ay parehong lahat.
Hindi nila nagagawa ang mga bagay sa kanilang sariling kamay. Huwag mong sayangin ang walang katuturan na bagay dito, umalis ka dito, napasandal na lang ito sa pader at sinasabi na. Baliw na raw siya at ito lang raw ang paraan para kumita siya ng pera para sa paglalakbay. Mamamatay raw ba siya sa bayan na ito? Ganito lang ba ang sasapitin niya? Ang bastos raw ng larong ito, lumabas ang panday at sinasabi hindi ko masasabing totoo na pumunta ka at mamatay ka rito. Huwag mong guluhin ang mga kapitbahay sa pagiyak sa aking wall. Pumunta ka na lang at magsibak ng kahoy para sa aking. May lumabas na notification magsibak ka ng 500 piraso ng kahoy. Ang reward ay plus 10 karanasan, plus 20 bronze, nagpunta na ito sa shop at sinasabi nito. Matagal na din raw siya hindi nakakakuha ng ordinaryong quest, at mag-level up raw siya sa single quest na ito. Ngunit sa loob ng laro na ito, pwede kang ma-fail sa pagputol ng kahoy. Makakatulong ba ang item appraisal? Ito ay masyadong hindi kailangang makatotohanan. Ginamit niya ang appraisal sa lumang access, lumabas ang notification ang iyong pag-unawa sa cold axe ay nasa 100%. Natutunan mo na kung paano gumawa ng cold axe, nagulat si Greed, 100% sa unang pagsubok. Salamat sa passive skill ko, pero iba ang theoretical na kaalaman sa actual practice. Tinatanong ni Greed kung dyan ba raw niya tatamaan ang axe sa line na tinuturo ng system, sinubukan niya na ito, natuwa si Greed na one-hit niya lang daw, nauunawaan at hindi siya makapaniwala, kung umabot ako ng 100% na pag-unawa para sa isang legendary item, magiging successful na ako. Matatapos ko ang ganitong klase ng pagsisibak ng kahoy, ang quest na ito ay mabilis kong matatapos, makalipas ang 2 oras, ang stamina ko ay nasa -3 na level, 150 na kahoy pa lang ang nagagawa ko, pipigain ko ang enerhiya ko hanggang sa huling patak. Hindi ko pwedeng sekuan kung gusto kong umalis sa bayan na ito. Ginagawa ni Greed lahat para matapos ang trabaho nito, kahit halos wala na siyang stamina. May lumabas na notification na may bagong lumabas na skill na persistence, nagtataka naman si Greed kung ano raw yun. Ngayon lang raw siya na notify tungkol sa bagay. Isa raw ba itong legendary skill? Naramdaman raw niya na nawala ang pagod niya at naramdaman niya daw ang pagbabago. Kaya niya na raw tapusin ito. Sa shop ulit nakasalangsa na ang mga kahoy at ramdam na ni Greed ang kanyang pagod. Nagulat naman ang panday na 1,000 ang nasibak na kahoy ni Greed, at sinasabi ni Greed na napakadali lang naman. Sa kabila ng itsura niya daw isa pa din siyang pede. Ay panday pala. Sinasabi ng panday nakakatawa raw. Paano magiging blacksmith ang puny body na yan? Isa na naman quest ang lumabas. Magmina raw ito ng 80 na iron at makakatanggap raw ito ng reward na 50 plus affinity. Kung matatapos raw niya ito, maniniwala na daw ang panday, sa isip-isip ni Greed makakakuha raw ito ng 55 experience point at magiging level 0 na raw ito. Nakapasok na si Greed sa isang minahan, sinasabi ni Greed ang pagpunta dito ay umabot ng 3 oras at 30 minuto. Sa pagpunta pa lang raw rito ay nakakapagod na. Kung siya raw ay may minus na level at nakasuot ng level 70 na equipment, sigurado raw ang bilis niya ay babagal. Gusto niya raw tanggaling ngayon. Excuse me, nandito ako para magmina ng iron para kay Mr. Smith, sumagot ang lalaki sa kasama nito. Tignan mo siya, may sinasabi siya tukol kay Smith. Nagtanong ang lalaki, anong meron sa bony dude na yan? Mukha may istorbo na dumating, medyo busy kami para i-adjust ang oras namin ngayon. Sa ngayon, huwag mo kami guluhin, pumunta ka sa sulok na yan at gayahin mo kami. Si Smith ba talaga ang nagpadala sa amin ng lalaki na yan kahit masyadong busy kami para magturo sa iba? Dapat ako magreklamo sa kanya, gulat na gulat ang mga abnoy sa pinaggagawa ni Greed. Ang bilis ng pagmimina ni Greed, hindi makapaniwala ang nagseselite kanina. Bakit raw ang dami ng lumalabas na iron? Sumagot ang maitim na lalaki, nakasuot pa rin siya ng armor, sinasabi ni Greed para raw sesabog ang katawan niya, pero ang isip niya ayos lang. Naalala ni Greed ang sinabi ng panday, na huwag sayangin ang mga walang kabuluhan na bagay dito at umalis na lang. Sinasabi ni Greed na hindi siya mali, kahit sinabi niya na huwag sayangin ang pagkakataon. Ang mga abnoy na kaninang panagmamaliit sa kanya ay biglang mangha-mangha na ngayong sa kanya, at sinasabi pa ng maitim na lalaki, kailangan ko na humingi ng pasensya sa paghusga sa kanya kanina. Ang isang matanda na lalaki, na kasama nila ay sinasabi na espesyal siya, sigurado akong pwede siya maging kahanga-hangang menero. Lumabas ang notification na nakakuha ka na raw ng 170 iron, sumisigaw ito at sinasabi na ang persistence ang kanyang sandata.
Si Greed ay naging level 1 na. May lumabas na notification na nagsasabi na level 1 ka na ngayon. Ang iyong stats na